Yun. Good evening po. Wala akong lesson ng Monday sa Biology. Sa dahilan po kasi na may intention is kayong i-share yung ating lesson. Para isang aral, isang turo na lang. Ano po? Nakakatuwa dahil napakahalaga po ng lesson. We're trying our best na magkaroon ng graduation ngayong October. Loobin ng Diyos na magkaroon tayo ng graduation ngayong October. Pag-pray po natin yan dahil marami po yung dapat graduate. Check ko lang po yung aking wala pa rin yung aking hindi naman nakakita. Nakikita ba siya? Yung ulo. Matatalino sa harap. ay, check mo na rin yung antaan yan, yung yung signal para makalipat kasi kaya. Okay, ang topic po natin, kasi napakahalagang lessons. Ang confusions, nag-i-start po yan kapag kulang tayo sa tinatawag nating background. Halimbawa, ako po tuwing mag-define ang Reformed doctrine o Reformed theology na ang tao walang kakayanang mananampalataya sa Diyos dahil patay. Yan po ay isang napakalaking di pagkaunawa. Nakabase po yan sa definition of the word dead. Pero pag-usapan natin, bago natin maunawaan yung word na dead, ang pag-usapan po natin, ang lesson natin ay okay. This is a branch of theology that deals with sin. Ang tawag dito ay Hamar theology. Or, in a simple word, doctrine of sin. Okay, now bakit napakahalaga po yung lesson sa doctrine of sin? Kasi dito ho, mauunawaan natin yung napakaraming bagay. Makikita natin na anong ibig sabihin na ang tao ay makasalanan. Okay, so let's define the word biblically. Ano ba meaning ng sin? What does the word sin mean? Okay, ano ba yung definition of sin? O biblical definition of sin? Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ng salitang sin, biblically, means transgression. Okay? Ibig sabihin ng transgression of the law. That is the word sin. You transgress the law. In a simple meaning, it only means disobedience. You disobey the command. Command of God. That is a simple meaning. Nung magkasala si Eva at si Adan, sila'y nakagawa ng kasalanan. Na yung kasalanan nila, sinuway nila yung utos ng Diyos. Yan salitang transgression of the law or stepping over demarcation line. Binibigyan ko kayo ng iba't ibang meaning para pag dinidefine natin ang kasalanan, ano ba yung kasalanan na gawa ni Eva at ni Adan? Okay? Or let's say, stepping over demarcation line. Demarcation line. Ang Diyos kasi nag-set ng boundary. Yung boundary, yan yung huwag kang kakain ng bunga na kaalaman na masama't mabuti.
Yun yung they step over. Or, yun yung meaning na sinuway nyo yung sinabi ng Diyos. Kasi ipinagbabawal ng Diyos, ginawa nyo. So you transgress, you disobey the command of God. Okay? So, kapag tinignan natin ang kasalanan, ito yung iba't ibang kahulugan. At nag-originate po ito kay Eva at kay Adan. Okay? Tinransgress na yung Adan, yung batas. Saan nakasulat yun? Sa Romans chapter 5, verse 14. Ayan. Pakibasa nga po yung Romans chapter 5, verse 14. Ano ba nakasulat? Pakibasa po. Ayun, Romans 5:14. Ayun. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had sinned after the similitude of Adam's transgression, who is of him who is the figure of him that was to come. Yung salitang Adam's transgression, you always wonder, ito yung tanong sa theology, bakit si Adan ang nagkasala? Ganon si Eva ang unang kumain. Siya yung unang ginawa niya, tinukso niya lang si Adan eh. Unang kumagat, si Eva. Pero bakit si Adan lagi yung binabanggit na makasalanan? Kahit dyan sa Romans chapter 5 verse 14, kahit sa Romans chapter 5 verse 12, as by one man sin. Pakibuksan mo yung Romans chapter 5 verse 12. Romans chapter 5 verse 12. Another meaning, or to cross over. Yan. Mean to cross over. Wherefore, as by one man, not as by one woman, but as by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. No. Maganda yan, makita. Napakaganda ng talata niya. Pero, pag pinag-usapan po natin ang about theology, or doctrine of sin, mag-start muna tayo sa meaning, sa definition. Pag hindi mo natin nakita ito, hindi nyo makikita na paano tayo nagkasala sa Diyos. Anong ibig sabihin doon? Diba? Okay, right now, yung salitang transgression of the law. Yung po. Sa 1 John chapter 3 verse 4. Anong sabi sa 1 John chapter 3 verse 4? Now, this will be a good lesson kapag pinag-uusapan. Pwede na po natin ituro ito in a simple way sa mga maganda kasi doctrine yung pinag-aaralan natin lalo na sa Sunday school na mga mature Christian na iintindihan nila. Ano sabi? Whosoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Okay? So dito maliwanag na sa 1 John chapter 3 verse 4 na na-transgress yung kautusan ng Diyos. First John 3:4. Yan. Sin means transgression of the law. Okay. Disobedience to the command of God, which is another meaning. Genesis chapter 2 verse 16. Ito yung dito ko nalagay. Disobedience to the command of God. Ang sabi, and the Lord God commanded
man, saying of every tree of the garden thou mayest freely eat, verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day thou eatest thereof, thou shalt surely die. So because may utos po ang Diyos na sinuway ni Eva at ni Adan, nagkasala sila. Okay, so ito ho yung beginning kung bakit ang tao naging makasalanan. Ang pinakamasakit at ang pinakamalungkot, mga kapatid, yung nagtuturo, lalo na yung mga reform, sinasabi nila, kagustuhan ng Diyos na magkasala si Adan. Yan po, lahat ng paniwalag na yan is in total contradiction of the Word of God. Kasi kung kagustuhan ng Diyos na magkasala si Adan, ang equivalent nun, natutuwa ang Diyos na magkasala si Adan. Kasi lahat ng gusto ng Diyos, ikinatutuwa niya. Lahat ng ayaw ng Diyos, ikinaiinis niya. Yun ang meaning nun kapag natutuwa ang Diyos, o ginugusto ng Diyos, nagiging masaya siya kapag yung gusto niya nangyayari. Kapag ayaw ng Diyos, na sumasama ang loob niya kapag yung ayaw niya yung mga nangyayari. So, hindi pwedeng pagsamahin natin na ginusto ng Diyos pero nainis siya. Hindi rin pwedeng sabihin natin ginusto ng Diyos pero nagalit siya. Hindi rin pwedeng sabihin natin ginusto ng Diyos pero sumama loob niya. Kasi bakit? Pag sinabing ginusto ng Diyos, natutuwa dapat siya. Pag sinabi natin ginusto ng Diyos, masaya dapat siya. Kasi ginusto niya yan Pag sinabi natin ayaw ng Diyos, yan. Okay. Ito po yung meaning ng kasalanan. Transgression of the law, disobedience to the command. Ito bang kasalanan na ito applicable sa atin? No, gusto kong mapansin po ninyo, ito napakahalagang bagay na ito po kasi applicable kay lahat. Now, listen to this. Listen to this. Ito po ay laging isinulat ng Bible sa singular form. Sin. Bakit napakahalaga na makita natin na yung singular form na sin, ito meaning. Ito ba ay ina-apply sa atin? Kung ito ay i-apply sa atin, ano meaning? Okay, puntahan muna natin yung Greek word. May dalawang Greek word na kasalanan ginamit sa Bible. Yung ito ho, transgression of the law, may dalawang Greek word po kasi sa Bible. Ang first usage from the Greek word, parabates. That is the first application of the Greek word, meaning transgression of the law. That is the Greek word of parabates. Okay. Ngayon, may pangalawang gamit po sa kasalanan. Ito yung meaning nito, parabates. Yung pangalawang Greek word po na ginamit ng Bible from the Greek word hamartia. Ito kasi hamar theology, doctrine of sin. Pero napapansin nyo, hindi ginamit yung parabates. Kasi dito dinefine yung meaning. Ang salitang gamitin natin yung Greek word na hamartia. Okay. So yung parabates, transgression of the law, ano meaning ng hamartia?
Dito ha. Ang subject po natin is about theology or doctrine of sin. Yung salitang parabates, ang Greek word na yan, ang meaning niya, transgression of the law. Pero ang hamartia, ginamit din sa Bible. Actually, binanggit yan mga kapatid ng almost 600 times. Itong word na hamartia. Ginamit yan ng almost 600 times ng Bible. Yan malimit na gamitin ng Bible. Na term when it comes to sin. Na ang meaning po ng hamartia, mga kapatid, ay missing the mark. Yun yung okay, ang meaning ng hamartia ay missing the mark. Nung ako'y umattend nung Sunday, I was sitting in the group of pastors. At maganda yung comment, sabi ng isang pastor, napanood namin yung inspiration of the Bible mo, napakaganda ng paliwanag mo. Sabi ng isang pastor, tuloy lang ko sa pagtuturo kasi lahat ng natututunan namin sa iyo, agad-agad namin itinuturo sa church. Pag natinig na namin sa iyo, immediately, a-apply na po namin yung tuturo namin sa church. Nakakatuwa naman. So, napakahalaga ko na may background tayo sa lessons. Okay? So, itong the word hamartia, ang Hebrew word nito, ang counterpart nito sa Hebrew ay chata. Ang Hebrew word ay chata. Na ang meaning, missing the mark. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Kinukuha ko po yan dito sa aklat natin na your chance, your choice, your destiny. Okay? Ito po yung Romans chapter 3 verse 23. Makikita yan sa book of Romans 3:23. Now, ito po ay napakahalagang word. Dahil pag hindi nyo naintindihan ang salitang hamartia or missing the mark, at ano yung talagang meaning, ano talaga yung application po niyan, mga kapatid, actually, ang ginamit po ng Romans chapter 3, verse 23 from the Greek word hamartano. Okay? Napakahalaga kasi yung hamartano, hamartia, yan i-pronounce siya. May minimemorize kami sa Greek word na on, S-E, o on. Yan yung mga dulo ng Greek word. Paano siya pag on, theon, os, theos, kaya on, S-E, T-S, on, S-E, omen, eteon. Yun yung mga theomen. Pag nakita mo yung mga dulong yun, nag-iiba-iba meaning niya. Okay? So, balikan ko lang kasi pag ako lumalalim na nag-aral sa subject na sin, pag di na naintindihan ng sin, ang dami hong confusion. Pati yung mga paliwanag ng reform, tatanggapin nyo ng ganun kadali kasi wala naman akong background eh. In fact, yung meaning and definition nila mali. May nakausap akong reform, ang sabi niya ganito, ang tao walang gagawin kundi puro kasalanan. And that alone is wrong. Mali na po yun. Kasi ang salitang kasalanan is transgression of the law. Pag sinabi mong lahat ng gagawin niya ay puro kasalanan, meaning lahat ng gagawin niya transgression of the law. Eh kung magbe-bless pa ako sa nanay ko, is that a transgression of the law? Hindi. Good works. Ano? Kung ako may tutulong sa mga taong nangangailangan, is that transgression of the law? Hindi pa rin eh. Pero ang ibig lang sabihin yan,
nakagawa ng transgression of the law si Adam, and then, he always missed the mark. Ano ang ibig sabihin ng missing the mark? Sa Romans 23, ang sabi nga dito, for all have sinned. So, ito yung gusto kong na-notice niya. Kapag ang singular sin, sinusulat siya sa Bible, ay past tense. Minsan. Sin. No, bakit mahalaga? Kapag singular sin, minsan isinusulat siya ng past tense. Kapag sinulat siya ng past tense, anong meaning nun? Lagi po siyang bumabalik kay Adan. Sa singular sin, kay Adam. Kasi si Adam ang nag-transgress ng law. At laging singular po yun. Pansinin nyo ha, katulad dito sa Romans 3:23, for all have sinned. Anong meaning nun? Lahat po nag-miss na ng mark. Lahat nakagawa na lahat ay makasalanan. At ano yung meaning sa inyo nun pag laging naka-past tense? Sinong gumawa ng kasalanan na yan? Si Adan. Halimbawa, tingnan nyo ha, Romans 5:12. Tingnan nyo. Dito sa Romans 5:12, makikita nyo na eh. Makikita nyo na yung ano naging meaning nun. Wherefore, as by one man, sin, singular siya, entered into the world. Tandaan nyo ha, isang kasalanan lang po ang pumasok sa sanlibutan. Hindi po marami. Anong kasalanan yung pumasok sa sanlibutan? When Adam transgressed the law. Tingnan nyo ulit. And death by sin. Isang kasalanan lang po ang dahilan kung bakit ang tao namamatay. Hindi po maraming kasalanan. At anong kasalanan kung bakit ang tao namatay? Transgression of the law. At si Adam na po yun. Pass upon all men. Yung sin na yan na ginawa ni Eva at ni Adan, na nag-miss siya ng mark at nag-transgression ng law, na ipasa sa tao. Ano po yung sin? Pass upon all men. So that pass upon all men. Because of sin. Singular po yan. Tingnan nyo ngayon doon sa sumunod. For that, all have sinned. Anong meaning doon? For that, all have sinned. Ito po. Para makita ninyo. Wala pa po kahit basahan. Tama-tama na pupura pa ito eh. Okay, naiintindihan niyo ba ito? Kasi ipakikita ko sa inyo na pag sinabi ko natin sin, singular, pag sinabi natin sin, past tense, isa na po tinutukoy niyan si Adan. At yan yung, yan yung naipasa ni Adan. Anong talata ang magpapatunay kung paano na ipapasa ang kasalanan? Meron ba kayong alam na talata para kung paano yung proseso para maipasa ang kasalanan? Yung singular sin. Itong singular sin. Anong talata ang nasa sa isip niyo? Yung Psalms. yung na-create siya sa womb yung bata. Psalms 51, verse 5. Yan. Okay, sagdulan ko rito ha. Sa Psalms 51, verse 5. Ito yung proseso. Tandaan nyo ha. Ito yung proseso paano na ipapasa ang kasalanan. Okay?
Okay? Yung Romans chapter 5 verse 12, na ipasa ang kamatayan. Dito, na ipasa ang kasalanan sa Psalms 51 Balakets. Wala po talaga. Wala, no? O, sa Psalms 51 verse 5, ano yung proseso para maipasa ang kasalanan? Sa Romans chapter 5 verse 12, ito naman na ipasa ang kamatayan. Kasi bakit? No. Yung kamatayan at kasalanan, hindi mo pwedeng maghiwalayan. No, tandaan niyo po yan, ha? Let me... Okay, may tanong muna kayo dito bago ko burahin. Maliwanag sa inyo to, mga kapatid. Opo. Opo. Yung Greek word na parabates means transgression of the law. Okay? Yung meaning ng sin, transgression of the law. At laging singular po siya. Pastor, ano yung applicable sa atin? Saan tayo nagiging accountable? Dito ba ang tao, kaya siya pumupunta ng impyerno? Because of the singular sin. Dito makikita nyo, ano ang binayaran ni Kristo sa krus? Sin. 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 Ha? Sin. Singular. Ito ha, tandaan niyo yung tanong, ano ang binayaran ni Kristo sa krus? Ang binayaran niya, sin. Singular sin. Ano ang nilinis ni Kristo ng dugo niya? Sins. Sin. Maliwanag po sa Bible yan. Si Kristo namatay para sa lahat. Amen. Bakit mahalaga yun? Sabi ng Bible, for all have sinned. Ang binayaran ni Kristo ay ang singular sin ng pamatayan niya. Bakit kailangan niya bayaran ng pamatayan niya ang kasalanan? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O, tingnan nyo. Romans 6:23. So, napakahalaga. Dito, hindi ko mag-grasp ito ng mga reform. Kasi nung tinanong nila, Pastor Edwin, pinaghiwalay mo ang plural sin sa singular sin? Yes. Kasi maliwanag sa Bible. Without shedding of blood, there is no remissions of sins. Without shedding of blood. Is it possible for a person to die without shedding of blood? Yes. Is it possible for an individual to shed blood without dying? Yes. But in order for the sin to be paid and the sins to be cleansed, it requires both the death and the shedding of blood. Hindi pwedeng hindi siya mag-shed kasi walang maglilinis ng mga kasalanan. Kasi yung blood lang. When it comes to the application of death, Jesus died for sin. Bakit nung si Kristo'y namatay, bakit sa lahat ng tao? Bakit pati na po yung ipapanganak pa? Okay? Let me show you. Kasi pag ito naiintindihan nyo na at nakikita nyo na, kaya pag nakipag-debate kayo sa mga reform, that Jesus' death is only for the elect, wrong. Jesus died for the singular sin, and all have sinned, and therefore it applies to all, not only for the elect. Makikita ko, ha? Ito, pag sa ganitong paraan, makikita nyo na napakahalaga na maintindihan because kapag death ang pinag-uusapan, we
we are referring only to the singular sin known as the parabates. Okay, ano ang ina-apply sa atin ngayon? Amarteya. Ang parabates kay Adan. Ang amarteya atin. Kasi bakit? Romans 6:23 ang amarteya eh. Ano ang Romans 3:23, sorry. Romans 3:23 ang amarteya eh. Litik ko ha. Ang parabates or transgression of the law kay Adan. Si Adan kasi yung binigyan ng utos eh. Huwag kang kakain. Kaya iba may utos na huwag kakain. Wala naman tayong sino kaya. So, yung parabates kay Adan, yung hamarkay na atin. Bakit tayo? Nung si Adan, pagkatapos siya mag-transgress na law, hindi ba dinamitan sila ng Diyos ng coat of skin? At nasave na sila. That is already a picture of Jesus Christ. Pero nagkaanak siya ng dalawa eh. Ano pangalan ng anak niya? Si Cain at si Abel. Si Abel. Si Cain at si Abel, applied na sa kanila yung hamarteya. Fall short of the glory of God. Kasi may kasalanan na sila. Okay, tingnan niyo po ang Romans 6:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And this is the Romans 6:23. Tandaan nyo ginamit niyan past tense. 3 lang sa pastor. Ay, hindi tama. 6 yan. Ay, sorry, 3:23. Sorry. Sin. Kasi ninyo, para makita niyo yung application ng singular sin. Minsan, sinusulat yan as singular sin. Okay? Equal yan sa sin. Ito si Adan. Adam. Okay? Ito yung timeline. Ito yung end. Ibig sabihin, ito yung unang taong ipinanganak, ang nilikha ng Diyos. Ito yung kahuli-hulihang tao. The last person na ipapanganak sa mundo. Let's say, dito namatay si Kristo. Ito yung pamatayan ni Kristo sa mundo. Lahat ng tao mula kay Adan at lahat ng tao, huling kahuli-hulihang tao ipapanganak sa mundo ito, they have sinned. Bakit naka-past tense na kaagad? Kasi i-apply ko sa kanila ang Psalms 51. May na-fire. Kanina. Verse 9. Hindi ka pa ipinapanganak, makasalanan ka na. At ang kasalanan yan, minana mo kay Adan. Si Adan, ang kasalanan niya, from the Greek word parabates, meaning, transgress the law. After that, lahat ng ipapanganak ni Adan, ng mula kay Adan, magmamana ng kasalanan ni Adan, kaya laging nakasulat na past tense po yan, mga kapatid. Makikita niyo yan, mga kapatid, sa 1 John chapter 1, verse 8 and 10. Tingnan niyo 1 John chapter 1, verse 8. If we say we have no sin, ibig sabihin walang kasalanan. Lahat tayo mayroon yan. We deceive ourselves and the truth is not in us.
Why, bakit? Kasi ang kasalanan nasa sa atin. Tell you sa verse 10. If we say that we have not sinned, o pasinin nyo yung verse 8, singular sin. Pagdating sa verse 10, past tense. Bumabalik lagi siya kay Adan, nagmana ng kasalanan. If we say we have not sinned, we make him a liar in his word, is not in us. Sinabi din po yan ni Apostle Paul, na kahit si Apostle Paul, Christian na siya, apostol na siya, sinabi pa rin yan sa book of Romans chapter 7, verse 15. I think verse 17. Let me look. Book of Romans, chapter 7. Verse 17 and 18. Christian na si Apostle. Apostle na si Paul dito eh. Christian na siya eh. Sinabi niya now, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Yun yung sinasabi ng 1 John 1:8. If we say we have no sin. Because we have a sin dwelleth in us. Tignan nyo sa verse 18. For I know that in me, that is in my flesh. Ano yung nakadwell sa flesh ni Apostle Paul? Singular sin. Sin that is in my flesh. Dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Now, pansinin nyo, this singular sin, or plural, past tense, from Adam, from the Greek word parabanes, transgress the law, and then naipasa sa anong proseso? Procreation. Ito po kasi ang Psalms 51 verse 5 is a procreation process. Procreation. Ano po yung procreation? Anong sabi ng Diyos? Go and replenish the earth. Magpakarami kayo. Sinabi yung bago sila magkasala, pero nung magkasala sila, kasama po yung utos na go and replenish the earth. The problem is, nagkasala ka na dahil diyan, because of that procreation process, dito na ipapasa ang kasalanan ng tao. That is singular. Okay? Or past tense. Up to the last person na ipapanganak sa mundong ito, magmamana ng kasalanan ni Adan. Nakukuha niya? Naintindihan niya? Amen. So, kapag pinag-uusapan na natin ngayon ang salitang kasalanan, okay? Dito na natin makikita yung kahalagahan. Paano nakapasok ang kasalanan? Sa procreation process. Tandaan nyo yung proseso ang mahalaga. Kasama kong tatalakayin sa ating lesson. Bakit si Kristo hindi nagmana ng kasalanan? Bakit lahat ng manggagaling kay Eva at Adan magmamana ng kasalanan? Bakit si Kristo nung nagkatawang tao hindi nagmana ng kasalanan? At bakit niya kinakailangan magkatawang tao para bayaran ang kasalanan? Kasi kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tandaan niyo po yan, Romans 6:23.
Ano ang binayaran ng kamatayan ni Kristo? Kasalanan. Singular sin. Tandaan niyo yan. O, tingnan niyo. John chapter 1, verse 29. John chapter 1, verse 29. The next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold! Now, ito napakagandang lesson. The Lamb of God. Now, ano daw si Jesus? Lamb of God. Lamb of God. Alam mo itong lesson na to, nung pinaliwanag ko, kasi this will necessitate, mga kapatid, dahil si Jesus ay Lamb of God, dalawang posisyon ang ginampanan ni Kristo eh. High Priest of Melchizedek and the Lamb of God. Yung posisyon na yan, napakahalaga. Hindi ka pwedeng mag-offer ng lamb as a sacrifice until high priest ka. Sa book of Hebrews, makikita niyo yan, I think, chapter 9. As a high priest, karapatan niyang mag-offer ng lamb. Pero, ang lamb na in-offer niya, sarili niya. Hindi rin niya pwedeng i-offer ang sarili niya kung hindi siya high priest. So yung position na yan, parehong mahalaga para magampanan niya yung trabaho niya. Sabi niya, Behold, the Lamb of God. Anong sabi? Which taketh away the sin, singular, of the world. Now, tandaan niyo po, singular sin, yung binayaran ni Kristo, pero tanong, kaninong sin? Hindi ho ginamit yan eh. Ang ginamit, sin of the world. Ang sabi ng mga reform, ang world pa daw dyan, elect. Wrong again. Kasi ang Greek word po na ginamit sa John 1:29 na world at ang Greek word na ginamit sa John 3:16 galing sa salitang cosmos. Literal earth. Or, hindi natin see, ha? Hindi po nakarefer sa tao. Nakarefer sa mundo. Bakit po? Tingnan nyo ha, balikan nyo ngayon ang Romans chapter 8 at chapter 5, verse 12. Tingnan nyo. Para makita nyo po, bakit? Kasi si Adan na may kasala, na ipasa sa tao. Tao lang mo bang naging makasalanan? Hindi po eh. Maliwanag ang Bible. Tingnan nyo, wherefore, as by one man, sin entered. Saan nakapasok? Into the world. Ang ginamit kong world yan, cosmos pa rin. Does not refer to human. It refers to the literal world. John 1:29. Cosmos ang ginamit sa world. John 3:16. Cosmos ang ginamit sa world. Romans 5:12. Cosmos ang ginamit sa world. So, yung singular sin ni Adan. Kaya, tingnan nyo, dito sa libro, ipinakita ko po yung effect of sins of Adam. Kaya nga po, bumagis ang mga hayop because of sin eh. Hindi lang po si Adan ang naging masama. Pati mga hayop sumama.
na po nagkaroon ng tinik ang mga halaman eh. Because of sin. Ang sin po, ang naapektuhan niyan, buong mundo. Hindi lang naapektuhan ng tao, naapektuhan ng hayop, pati po yung panganganak ng babae naapektuhan. Pati po yung pagtatrabaho ng lalaki. Anong sabi doon? Sa pamamagitan ng pawis mo ikaw kakain. Tama ang Bible, huwag mo pakainin ng tama. Yung pa-text-text ng maghapon, hindi nagpapawis. So, pwede naman ba pinawisan ka sa jogging? Hindi. Di ba piling napasa na sa daliri? Pawis ka. Jogging ka naman. Ang ibig sabihin ng Bible doon, ipaghihirapan mo yung kakainin mo. So, ang naapektuhan po ng kasalanan, hindi lang po tao, buong sanlibutan. Ang nire-redeem po ng Diyos, listen, ang nire-redeem ng Diyos is the word sin entered into the world. Tapos, sabi rito, and death by sin, yung kamatayan. Ang hindi ko lang po alam ay eto, wala akong alam, bibigyan unless siguro may alam kayo. Ang namatay po tao eh, hindi ko alam kung yung hayop mamamatay. Kasi wala namang binanggit sa hayop. Ang sinabi lang kaya, and thou shalt surely die. Okay? So ngayon, ang maliwanag, ang nire-redeem ng Diyos sin. Kasi ang sin nakapasok sa world. Ngayon, kailangan ba manampalataya ng sanlibutan? Hindi na po. Ang kinakailangan ng manampalataya ay ang tao. Kasi ang tao ay mayroong accountability. Ang mga hayop, ang mga halaman, wala. Alam niyo ba ang millennium, ibabalik at ma-restore ang original paradise na kung saan ang hayop hindi humabangis. Makikipaglaro na po kayo doon sa obra. Pwede ka bang tukawin ng obra at mamatay ka? Actually, yan, ang obra ba talaga nakamamatay before magkasala sila? Hindi eh. Kasi pumasok na ng kamatayan, gawa ng kasalanan ni Adan. Eh kung hindi nagkasala si Adan, may cobra naman ng araw. Maaaring meron. Pero hindi nakakamatay. Hindi siya naging mabangis. Hindi siya naging at may kamagdan pa siya Wala. para makamatay. Wala. Hindi ko alam kasi the fact na may kamagdan ang cobra ngayon, ang question may kamagdan pa ang cobra ng araw. Malamang, wala. Makakasala si Adan. Pero hindi lang namin buklaw. Hindi na naman tao. Oo, kasi nature nila. Tanong, ang tao lang ba ang namatay? Ang mga hayop ba hindi nadamay? Sama rin. Wala sa Bible yun, hindi kasi nakasulat. We're just talking of probability. Walang nakastipulate. Pero ang maliwanag, kung nagkasala ka, siguradong mamamatay ka. Yan ang sinabi sa tao. Wala tayong idea sa hayop, wala tayong idea sa mga, pero imagine mo, gaano kahaba ang buhay ng mga hayop. So, ang maliwanag po rito mga kapatid, kapag pinag-uusapan natin ang singular sin, tinutukoy po yan sa buong sanlibutan. At kapag tumukoy sa tao, lahat ng ipapanganak ni Adan, hanggang sa kahuli-hulihang tao, ipapanganak sa mundong ito, magmamana ng kasalanan mula kay Adan. Kaya ang laging meaning niya, singular sin, at nakadefine siya sa past tense. Bumabalik lagi siya kay Adan. Okay? So, yung kay Adan, parabates, pero pagdating sa hamartia, tayo, lahat ng ipapanganak ni Adan, lahat, nasa kanya ang salitang hamartia. Ano meaning nun?
fall short of the glory of God. Now, ulitin ko ha, fall short of the glory of God. Ang meaning ba nun ay hindi niya kayang manampalataya? Yung ba meaning ng fall short of the glory of God? You need to define the term. Because yung salitang hamartia o hamartano, ang tao ay fall short. Ang ibig na sabihin ba doon, lahat ng gagawin ng tao, kasalanan? Yung ba meaning ng fall short? Hindi po. Ang salitang fall short sa Tagalog, hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang simple meaning ng salitang hamartia, cannot please God. That is the meaning of the word hamartia. Cannot please God. It does not mean cannot understand. Iba yung meaning nun. Ang ibig sabihin, cannot please God. O sabi nila, sabi na lahat ng reform. Hindi daw kaya ng tao mahalin ang Diyos. Kapatid, makinig kayo. Innate sa tao. Ang tawag po diyan, intuition. Alam niyo yung salitang intuition? Lahat ng tao ay mayroong kaisipan at pagtingin na mayroong supreme being. That they might don't know that supreme being, kaya mayroon tayo, lahat halos ng tao naniniwala na mayroong mataas na being kaysa sa Kanya. And we call it God. Yun yung meaning ng intuition. Lahat ng tao naniniwala yan. Lahat ba ng tao, ang naalala ko si John MacArthur, tinanong siya ng bata, sabi ng bata, paano ko malalaman na may Christian? Sabi niya, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi niya, yes. Gusto mo bang purihin ang Diyos na yan? Sabi ng bata, yes. So, tandaan mo, lahat ng tanong ni John MacArthur is simply mean lahat ng tao gusto yan. Pag tinanong mo ang sino mang tao, mahal mo ba ang Diyos? Sasagot yan, oo. Pero ba tao sasabi niya? Kahit pag siya, sinasabi yan eh. Di ba? Tanungin mo, gusto mo bang purihin mo ang Diyos? Yes. Pero tandaan mo, ang salitang hamartia, fall short. Ginugusto mo, pero hindi ka makaabot. Yun ang meaning doon. Hindi dahil ginusto mo, makakaabot ka sa Diyos. Wrong. Punta ka sa Quiapo, ang daming nagsisimba. May naglalakad ng palubod, di ba? May nagpaparusa sa kanilang sarili, ano tawag doon? Penitensya. Lahat yan nagsasabing mahal nila ang Diyos. So walang question sa kung ano ang gusto mo. Pero maliwanag ang salitang hamartia, you fall short. Yung gusto mo, yung ginagawa mo, hindi makaabot sa Diyos. Yun yung meaning ng salitang hamartia. Ngayon, gumagawa ka ng mabuti, hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Isaiah 64, verse 6. Tingnan niyo ha. But we are all as an unclean thing. Now listen, the word we are all as an unclean thing. Why? Because of sin. Listen, you are an unclean thing. Does not refers to what you are doing. It refers to what you are in the eyes of God. Not to what you are doing before God. Tagalogin ko, pag sinabing you are as an unclean thing, hindi po
naka-refer sa kung anong ginagawa mo, kundi kung ano ang katatayuan mo sa harapan ng Diyos. Wala ka pang ginagawa, whether mabuti o masama, you are already an enduring thing. Yun ang meaning nun. Comma, and all our righteousnesses. Ito na yung ginagawa mo. Ulitin ko, sa Tagalog, but we are all as an unclean thing, ano ka sa harapan ng Diyos. And all our righteousnesses, hindi sinabi na masama ang ginagawa mo. Ang ginagawa mo, righteousnesses. Pag sinabing righteousnesses, gumagawa ka ng mabuti. Gumagawa ka ng maayos. Gumagawa ka ng maganda. O marahil good works. Ang ginagawa mo. Pero ang sabi ng Bible, are as filthy rags. Anong meaning ng bakit ka nag-fall short? Dito papasok ang term na, now listen, allow me to erase this kasi bakit? Dito pag naintindihan nyo na ito, makikita nyo na yung biblical meaning. Ito ho ang meaning ng depravity. Lalakihan ko. R. Depraved. Basta may photo. Yeah. Balik lang po ako dun sa akin kanina yung sabi niyo po, nature. Okay. Para naman po kasi, lagi itong sisingin natin sa usapan natin. Nature, okay. Yung nature of human na Human they love nature. they love God. Lilinawin ko lang po yun sa Romans 3:11 na sinabi. No, hindi nature ng human to love God. Mali yun. Nature ng human is a sinner. But they have the desire to love God. Sabi mo kasi, But that kind of love, sabi ng Bible, falls short. Okay, ulitin ko ha. Kasi hindi nature ng tao yung magmahal sa Diyos eh. Kasi tama ang Romans 3:10, 11. Opo. Ano sabi ng Romans chapter 3, verse 10? As it is written, there is none righteous, No, not one. no, not one. Okay, listen. Verse 11. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Now, using an empirical truth. What is an empirical truth? Paki-search nyo. Empirical. Empirical. Ano ang spelling nun? I am. So meaning, bakit kung kailangan makita nyo ang term ng empirical truth? And EM ano? I am in your in. Bakit kung pinatingnan sa inyo yan? Kasi, ano ba ibig sabihin ng Bible that there is none that seeketh after God? Ano meaning ng Bible? Ang empirical truth, what is an empirical truth? Sino nakakita? Ano? Statement that is validated. Statement that is validated. Okay. Statement and validation. Or truth when it comes to experience and reality. Ano yung nangyayari sa paligid mo? Halimbawa, ang tao kapag ipinapanganak, ano yung reality? Ano yung ang nangyayari? Iniiri siya ng nanay. So, hindi ka pwedeng ipanganak na hindi ka iiri ng nanay mo. Yung sinabi ni Nicodemus, babalik ba ako sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak muli. Nicodemus was stating the truth. How
being born, Yes. nangyayari. Yes. Empirical truth. Nung sinabi pa ng Bible sa Romans 3:11, walang naghahanap sa Diyos. Wala ay isa. Ang meaning ba nun, sa reality, ang tao, walang kinikilala ng Diyos o hindi naghahanap ng Diyos. Ha? Hindi kasi mga kapatid, maliwanag ang sabi ng Bible, seek and ye shall find. Tandaan nyo, yung eunuch, Yes. nagbabasa ng Psalms 20, Isaiah 53. Binabasa niya. Sino pinadala niya? Si Philip. Si Philip. Sabi niya, Si Philip. puntahan mo. Kasi hindi. Kailangan may magpaliwanag sa eunuch. Hindi ba hinanap ng eunuch ang Diyos? No. Kasi, Ang sabi ng Bible, walang naghahanap sa Diyos eh. General term po. Hindi yan specific. Hindi yan specific. Yes, general term. Kasi sinabi ng Bible, seek and ye shall find. kontra. So, hindi. At ibig sabihin lang nito, ito. Hindi ang tao naniniwala may Diyos. Ang tao, gusto niyang mahalin ng Diyos. Gumagawa siya ng kagustuhan ng Diyos. Hindi sa mali ang ginagawa mo. Hindi sa mali yan. But you are as an unclean thing. Lahat ng gagawin mo, kahit gaano kaganda, dahil marumi ka, Wala pa rin. hindi ka tanggap-tanggap ang ginagawa mo. Amen. Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa mo. O let's say, nagpe-pray ka. Hindi mali ang mag-pray ka. Pero bakit hindi kita nadinig? Bakit hindi ko tinatanggap ang panalangin mo? Because you are as an unclean thing. Ang tao naniniwala sa Diyos. Ang tao na nanalangin. Ang tao'y naghahanap sa Diyos. Pero hindi nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Anong ibig sabihin, there is none that seeketh after God? Tuloy nyo nga yung verse 12. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Yan yung meaning, there is none that seeketh after God. Why? Because you have all gone out of the way. Now, in that means, walang naghahanap ang Diyos sa tamang paraan. Yes. Yun ang meaning nun. Hindi mo pwedeng sabihin walang naghahanap sa Diyos. Lahat ng taong naghahanap. Yung mga pumupunta dyan sa Quiapo, yung naglalakad ng paluhod. But what they are doing is an expression that they have gone out of the way. Yung paraan ng paghahanap nila sa Diyos, mali. Hindi ibig sabihin, hindi hinahanap ang Diyos, kundi sa maling paraan, hinahanap ang Diyos. But the Reformed understanding, they stop in verse 11. No, walang naghahanap sa Diyos. Applying the imperative or empirical truth, ang tao, mahal ang Diyos. Pero bakit hindi naging katanggap-tanggap ang pagmamahal nila sa Diyos? Because you are as an unclean thing. It is not what you are doing, it is who you are in the eyes of God. Alam niyo mga kapatid, ang damit kahit gano'ng kaganda, kahit gano'ng kaganda yan, pag yan lalagyan ng dumi ng tao, hindi na mo katanggap-tanggap yan. Kahit anong gawin mo dyan. Yes.
Kahit yan ay pinakamagandang damit, kahit isuot mo sa sagana yan, hindi nakatanggap-tanggap yan. Hindi dahil mali na isuot mo sa sagana yan, hindi dahil madumi na yan. Hindi mo pala tingnan yung dumi, tingnan mo lang kung saan mo siya gagamitin. Pupunta ako ng church, sasamba ako sa Diyos. Hindi nakakata. Hindi question kung anong gagawin mo. Ang question, yung suot mo mismo. Kahit saan mo ilalagay ang kasuotan niyan, mali. Because you are as an unclean thing. Manalangin ka, mali. Hindi dahil mali ang manalangin, kundi mali ikaw, makasalanan ka. Kaya sabi ng Bible, fall short of the glory of God. Hindi ka makakaabot because of sin. Nakuha niya? Amen. So yun ang salitang depravity. Ang ibig ba sabihin ng depravity ay hindi ka, ang sabi, hindi mo kayang maniwala. Yung ba meaning ng depravity? That's how they define depravity. Ang ibig ba sabihin ng depravity, you cannot believe? No. Hindi po yun ang depravity. Ang depravity, you are, ito meaning, you are as an unclean thing. Gumagawa ka ng, ano na? As in. As an, you are as an unclean thing. Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa mo. Ang sinasabi ko, mali ikaw mismo. Marumi ka. Ang basahan, pwede mong ipanglinis ng lamesa. Pero kung ang ipinanglinis mong lamesa ay marumi, tanong, lilinis ba ang lamesa? No. Hindi, marumi pa rin ang lamesa. Kasi maruming basahan ang pinanlinis mo. So walang gagawin ang unclean thing, Hindi marami. maganda man yan ang ginagawa mo, Marami pa rin. hindi magiging katanggap-tanggap. Kasi unclean thing. So ang salitang depravity, fall short. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. That is the meaning. Yeah. Wala kang pwedeng gawin na tatanggapin ang Diyos. Pwede bang maniwala ang unclean thing? Yes. The word believe. Listen. Ang word na believe, the word na believe will start in okay, saan nag-i-start ang believe? At ano ang meaning ng believe? To accept as truth. That is the word believe. At ang word na believe is what? Verb. Lagi kong sinasabi yan eh. Ang believe, verb. What does it mean? It is an action word. Faith is noun. Believe is verb. You need to act the believe. You don't just say, yes, I believe in my mind. No, it is an action word. If that belief without an action, it is not a belief. So the word believe means to accept. Para siya maging action word, to accept. Accept is an action word. Tanggapin mo. Kaya
hindi mo na kailangan tanggapin si Kristo. No, you cannot act the belief without accepting. Hindi pwede I believe. No? Hindi mo tinatanggap pero pinaniniwalaan mo. Paano mangyayari yun? First, you have to accept it to be what? True. Tanggapin mo tama. Believe the gospel. And then, accept mo yung person. Si Jesus. Bakit? Kasi siya yung message ng gospel. You have that capacity to know. Anong sinabi ng Bible sa book of Genesis chapter 23 verse 5? No. Ito yung kay Satan. Ito ginamit ko ito eh. Sorry ako. Okay, 23 verse 22. Sorry, 3. Chapter 3 verse 5. For the good, no. Genesis 3:5. Ito sabi ni Satan, For God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Tanong, nung sinabi ba siya na siya, pwede kong pangawakan? Hindi. Sinungaling si Satanas, kaya nga siya Satanas eh. Pero bakit ko sinabing tama yung sinabi ni Satanas? Ano yung salitang pinangahawakan ko? Yung Genesis 3:22. Doon ko nalaman, hindi nagsisinungaling si Satanas. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, knowing good and evil. Ano sabi, you shall be like God? Ano sabi nila? Become one of us. Sinong one of us na tinutukoy nila? Sarili nila. Sabi ni Satanas, you will be like God. Ibig sabihin ba yan, mas pinangahawakan ko ang salita ni Satanas? Hindi. Ang basehan kung bakit sinasabi ko tama yung sinabi sa verse 5, kasi sinabi ng Diyos mismo sa verse 22. Nakuha niya? Kung wala yung verse 22, hindi natin pwedeng panghawakan ng verse 5. Para sa akin kasi sinungalingan niya, kasi bakit Satan is a father of lies. Your father is the devil. He is a liar from the beginning. Pero bakit sinabi ko na hindi nagsinungaling si Satanas noong oras na yon? Kasi sinusugan ng Diyos sa verse 22. Naging tulad natin ng tao, nakakaalam na mabuti, masama. O after the fall yan. So meaning, man has the ability to... No! May kakayanan siyang alamin. Depravity does not mean that a person is dumb. Si Elon Musk lang yun, nakagawa ng rocket. Deprived si Elon Musk. In what sense? He cannot save himself. But he can understand. Nakuha niya? Kasi they have the ability to know good and evil. Kaya nga, ito tingnan niyo sa Bible. Sa Bible, tayo po naging blinded. When you speak of the word blinded, it does not mean dumb. Parehas ba yun? Ang bulag pa tsaka bobo parehas. No. Ang dami kayo mga genius na unbeliever. Kasi blinded. Pero genius. Makuha niya? Kaya nga without the Word of God, hindi mo mauunawaan ng tao kasi blinded. But the gospel
That bless the light. The light of the gospel. Glorious is the Christ. Di ba? Pakihanap ko ngayon. 2 Corinthians 4:4. Ala? 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. Tingnan nyo, ha? So, ang salitang depravity, ang meaning niyan, you are as an unclean thing. Hindi ka makakaabot sa kaluwalhatian Fall short. ng Diyos. Hindi mo kayang i-please ang Diyos. Wala kang gagawin na tatanggapin ang Diyos. Kahit magpapako ka sa krus, maglakad ka ng paluhod, mamigay ka ng buong yaman mo, the fact that you are as an unclean thing, Kahit kumento ka ng you cannot meet the requirements of God. But it does not mean you cannot believe. It does not mean you cannot know. Now, ngayon, dahil sinabi na we are blinded, ang sinabi ng 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kaya yung gospel po ang nagbibigay ng kaliwanagan. Pag naliwanagan, doon pa lang pwedeng mag-believe. Ang salitang naliwanagan, it does not mean na-regenerate. Tandaan niyo yan, ha? Hindi ibig sabihin ng naliwanagan na regenerate. Ano ang kailangan para maliwanagan? gospel. Number 1, the gospel. The gospel. Number 2, makundik. Until makundik ka, okay ha? Ang kailangan para ma-enlighten, gospel. Ang kailangan para ma-illumine, conviction. Ang gospel, pariniwalagan ng isip. Ang conviction, para ma-illumine ang heart. Ano pinaginagawa ng parehas na yan? Ang enlightenment makes you understand what the Bible says. The gospel. It is the power of God unto salvation. Conviction. Ito yung kinausap ka ng Holy Spirit. Conviction does not mean regeneration. Tandaan yan, ha? Kasi hindi porke kinunvict ka, ligtas ka. Ang trabaho ng Holy Spirit is to knock into your heart. To make you feel, to make you understand that you are a sinner. To convict means to accept that you are a sinner before God. That you have sinned before God. These two things will be required in order for you to believe. But it does not mean na enlightened ka, na regenerate ka. Na convict ka, na regenerate ka. Kailan papasok ang regeneration? After you believe. Meaning, tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo sa puso mo. Now, that's the word to believe. Means to accept. To accept the gospel as true and to accept the person of the gospel as your Savior and Lord. So, yun yung meaning ng tinanggap mo na yung katotohanan. Okay, so maliwanag. So, yan po yung meaning ng depravity. Hindi, ang depravity po nila, hindi kayang maniwala ng tao. Wala daw tayong parte sa kaligtasan. Correct. Pastor, hindi ka pwedeng maniwala until bigyan ka, i-regenerate ka muna para ka maniwala. Mali. Mali. Ang pang-unawa is in the mind.
Kasi sabi ng Bible, knowing ang regeneration, you are already saved. You are already born again. You are already washed. Hindi mo kayo pwedeng ma-regenerate until malinis ka. So, eto pa. O, tingnan nyo yung error. Huray ko na yun. I'm close. Dito, magandang iwanan ko sa inyo ito kahit sa mga Bible student. Ito yung batas ng Bible eh. This is the law. Nobody can change what is the law. Ang tawag dito is the law of sin. This is the law. Sin equal death. Wala na akong makapagbabago nito. Hanggat may kasalanan, patay. Hindi pwedeng mabuhay ang may kasalanan. Tandaan niyo yan. So yung tanong na to, sabi ko sa mga reform, tanong ko, paano siya ma-regenerate kung may kasalanan siya? Oo nga. Kasi kailan ba mawawala ang kasalanan? Di ba kapag nag-believe na siya? After niyang mag-believe. Pero sabi mo, hindi siya pwedeng mag-believe malibang ma-regenerate siya. Ang salitang regenerate is buhay, quicken. Ang batas eto. Kung may kasalanan, kamatayan. Hanggat may kasalanan, hindi pwedeng mabuhay. Paano siya mag-regenerate? May kasalanan niya. For the wages of sin is death. Amen. Kaya nga siya patay kasi may kasalanan eh. Ngayon, na-regenerate siya nung may kasalanan. Will that be possible? No, God will never violate this. Ito Amen. pa. Okay? Righteousness equals life. Papasok lang po ang buhay kapag righteous na. Hindi ko pwedeng mabuhay ang may kasalanan. Ang nabubuhay lamang po yung righteous. Yung naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kailan na nagiging matuwid? Kapag napatawad ka na. Kapag nalinis na kasalanan mo. Ang maya. Amen. So, one of the greatest insanity and theological mockery na ginagawa ng reform is yung ma-regenerate ka muna bago ka manampalataya, while the impeccable rule is that sin equals death. Hanggat may kasalanan, patayan. Mabubuhay lang yan kapag wala ng kasalanan. Period. So to say na kailangan mong ma-regenerate bago manampalataya, and the word regenerate means quicken, and the word quicken means alive, but naroon pa ang sin, that is a total mockery of the holiness of God. God hates sin so much that He will punish sin of the eternal death. Ganun kalalim ang pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan. At yung pagkamuhi na yan, yung lalim, yung bigat ng pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan, ay equal sa kanyang pamanalan. Amen. Hindi pwedeng less. Why? Because the opposite of holiness is sin. Amen. So yung galit ng Diyos sa kasalanan ay papantay sa kanyang pamanalan. Kaya yung punishment of sin is eternal death.
So, you cannot be quickened as long as sin is in you, Amen. Amen. unless it is paid. Kaya tama ang Titus 3:5 eh. Lagi kong sinasabi itong Titus 3:5 eh. Ang doon ng regeneration sa Titus 3:5, after the washing. Tingnan nyo ang Titus, then I close. You will ask question. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. The washing of regeneration is the washing of the blood of Jesus Christ. No, nasa singular sin pa lang ako, wala pa ako sa plural sin. Okay, so may tanong kayo. Naintindihan nyo ba yun? Amen. Wala kayong gagawin hanggang ang tao'y hindi ligtas. Okay, tayo mga ligtas na. Mga sumampalataya na kay Kristo. Yes. Eto, makinig kayo. Na i-restore na tayo. Na may Amen. karapatan at kakayanan na tayo maka-please ng Diyos. Amen. Gusto mo paano yun? Inasalaman pa tayo. Di ba? Makasalanan yung laman natin. Bakit ba sa kasalanan ng laman, hindi tayo pare-pareho? May marami, may konti. Marami lang. Hindi iisa lang yung kasalanan ng laman, hindi yung marami, hindi konti. Ha? Yung plural na marami. Okay? Kasi napakarami yung bunga eh. Yung iba talaga sa inyo, itik sa bunga. Isang pulog lang yung kasalanan na nasa sayo, pero yung bunga mo itik. Kaya binabat. Ha? Kaya binabato daw. O pagka napakaraming bunga. Yung iba naman, may bunga pero kakaunti. Kasi lalaki ng lumang ganda ko. Ang lalaki ng bunga. Yun lang, okay? So, ngayon, Kasing laki na ito. So, yung batas na to, ulitin ko ha, wala akong pwedeng bumali dito. Amen. Wala ko talaga, wala. Ito lang, hindi na po pwede ang word ng regeneration. Regeneration before faith. Hindi na po talaga pwede. Kahit patas po kasi ito at ang nagtatakda po nito, holiness of God. Okay? Ang death na yan, mabigat pong word yan sa Bible. Amen. That is separation. Tatlong meaning yan, ang word na separation. Separation from God. Meaning, spiritually separated God. Separation of your soul and spirit to your body. Umiwalay ang kaluluwa at katawan, ang spirito mo sa katawan ng iba mo. So, ang tawag doon, physical death. Basta tumiwalay ang espiritu at kaluluwa, yung katawan, patay na yan. Pag na-revive yan, babalik yung espiritu at kaluluwa. At yung puso niya, bumalik na buhay, babalik dapat yung espiritu at kaluluwa. Pag hindi bumalik yan, wala na, patay na talaga yan. At yung pangatlo, eternal death. Habang buhay na silang hiwalay sa Diyos. Yun ang meaning na. Okay, may tanong. Maliwanag. Amen. Ano po yun? Pag namatay po ang tao, Okay. makasalanan po siya. Ano po ang espiritu, kaluluwa o espiritu po? Okay. Actually, I was shocked before to find out na may mga tao palang naniniwala na ang Espiritu babalik sa Diyos. I have never thought na may ganung paliwanag. Pero may nagulat din ako kasi nag-comment sa YouTube ko na wala doon, sinabi ko walang distinction sa Bible. Hindi talaga binigyan ng distinction sa Old Testament ang solid spirit. So, anong meaning nun? Sabi daw nila, Pastor, wala, may distinction po. Yes, mayroon. Pero the way na pagkakasulat ng Bible sa Old Testament, kapag may binanggit na soul, hindi mo alam kung yan ay specific na soul or also in reference to the spirit. Kaya the mention of the word spirit and the mention of the word soul kapag Old Testament,
hindi mo ma-identify yan, whether soul yan or spirit yan. Kasi naalaman natin, nung nabanggit sa New Testament, sa 2 Thessalonians 5:23, iba pala ang soul, iba pa yung spirit. Alisin mo ang 2 Thessalonians, mahihirapan na tayo para bigyan ng distinction. Ngayon, the fact remains is this. May sinabing Ecclesiastes, and the spirit will return unto God. So, tinanong ko sila, how do you know that this book of Ecclesiastes, chapter 12, refers to the spirit? Kasi bakit? Kasi ang interchangeably use sila sa Old Testament. When you speak of the word interchangeably use, ginagamit ang word na spirit to soul at ginagamit ang word na soul to the spirit. So how can you say that the book of Ecclesiastes particularly speak of the word spirit or pneuma rather than of the word suchi or soul? Since na hindi natin ma-identify, so hindi mo pwedeng sabihin yung spirit na babalik sa Diyos. Because the way that Old Testament was written, it is in dichotomy. Meaning, material and immaterial na po ang tao. Walang distinction ng soul and spirit. Malaman na natin meron because of the New Testament. O ngayon, ang pupunta sa langit, soul and spirit, kapag ligtas. Ang pupunta sa impyerno, soul and spirit, kapag hindi ligtas. O, let me explain. The spirit is the God's consciousness. The soul is the self-consciousness. The self-consciousness. The flesh is the world consciousness. Itong tatlong ito, itong dalawang ito, nasa impyerno. Conscious ang tao may Diyos, conscious ang tao sa sarili niya. Kaya siya naghihiwa. Kaya hell is a place of eternal torment. Physically, mentally, and emotionally. It is a place of eternal regret. Nagsisisi ka hanggang nasa impyerno ka. So, alam mong may Diyos, pero nasa impyerno ka. Kaya ka nagsisisi. Conscious ka, lahat ng memories mo nasa iyo, pero nasa impyerno ka. So, alam mo, may magulang ka, may kapatid ka, at sabi mo, sana wala sila rito. Di ba nangyari yan sa book of Luke chapter 16? May mga kapatid pa ako. So, ganun sila ka-conscious. So, what? Ito mabigat. Kung dito sa earth, malilimutin ka, sa impyerno, intact ang memory mo. Lahat ng ginawa mo, kaibigan mo, kapamilya mo, alam mo ba sa impyerno, napaka-clear ng memory mo? Wala kang malilimutan sa impyerno. 1,000 terabyte. Ha? 1,000 terabyte ang memory. Eh, grabe yun. Alam mo, kaya nga torment eh. Yung torment na ang linaw-linaw ng memory mo, eh, alam mo yung tatay ko, kung wala na sa sarili yan, kahit pagalitan mo yan, nakangiti na uli yan eh. Wala sa isip niya yun eh. Buti sana ganun sa impyerno. Hindi po eh. Ano tawag sa ganun sakit? Amnesia. Hindi, ano? Dementia. Dementia. Buti sana kapag nasa impyerno siya, may dementia pa rin, no? Pero kung nabi ko, hindi. Ang klaro. Pati yung preaching ng pastor, napakaklaro sa iyo eh. Alam mo ba may photographic memory ka sa impyerno? Ma-activate na. Pati preaching ng pastor, nadidinig mo ng buong linaw eh. Activate. Nag-e-echo sa iyo eh. Bakit? Because hell is a place of eternal regret. Grabe ang impyerno. Kaya tama ang Bible eh, mabuti pag hindi ka na lang ipinanganak. Lahat, pati pagka-attend mo ng church, tapos si Pastor Edwin, nagturo ka naman ng sin. Yung pala na meaning ni Pastor, kaya pala pupunta kami sa impyerno dahil dito. Okay, so may tanong pa kayo. Anong gusto nyo ginawin? So makabaka pa ko yung doctrine of sin. Kasi dami tayo tatalakay. Wala na? Ha? Tanong, malinaw ba ito? Ako.
Okay, sige. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin ko po na yung lesson ay maging malinaw dahil marami pong aral na itatama. Maraming paliwanag na makukontra kapag naunawaan na po namin ang Hamak Theology Doctrine. Ano po ang meaning nito? Hindi pa po kami tumatalakay sa plural sins. Ngayon, nasa singular sin pa lang po kami. Dalangin ko na maging malalim, maging matibay at maging matatag kami sa doktrina at aral ng Biblia. Salamat po. Pinupuri ka namin tinatagila sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tawagin natin ang ating libro.